Unlad ang ating ekonomiya, naging maayos yung buhay, hindi pa rin po natin may tatwa ang isang payang na katotohanan. There are people in dire needs. Pero mga tao na kung saan grabe ang pangailangan, pero mga tao na parang dumaan na 10 taon para hindi man lang umangat ang antas sa buhay. May mga iba naman nakakausap-usap niya, Dok, kami po, yung buhay namin 10 years ago, hindi namin naparepair ang bahay namin, alam kami na biling sasakyan, pero nagtapos ang lahat ng aking ina. Kapatid, kayo mana yun. Ano? Marami pong mga pamilya, ito ang kanilang panalangin sa Diyos. Panginoon, sabi niya, kahit na po kami hindi yung masenso sa panahon ito, huwag lang maranasan ng mga anak namin, ang naranasan namin noon, paunlarin niyo po sila. That is already success. Ano? Huwag po tayo yung parang suntok sa buwan na, Lord, in Jesus' name, bukas milyonaryo ko. Sampaling kita para magising ka sa katotohanan. Ano? Dito yun. Because God will not violate in any way yung kanyang order sa Bible. Anong order niya sa Bible? Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. Kaya kami po mga pastor, nagdo-double time din. Hindi lamang kayo ng miyembro, sinasabi namin, trabaho, trabaho, trabaho. Tapos prayer. Kung po pwede nga, mas maraming trabaho kaysa prayer. Ano? Yung mga iba sabi na doon, pwede po ba mas maraming prayer, konting trabaho? Sabi ko, kapatid, parang hindi ganyan na sinasabi ng Biblia. Ano? Sa pawis na niyo mukha kakain ka tinapay. Sabi, maraming pawis, maraming pagkain, konting pawis, konting pagkain, walang pawis. Meron masakit. Hindi ko pinapawisan. Sabi po yan, ha? Tingnan natin ako saan. Talaga bang nagtitiwala ka sa Diyos? It is so easy, napakadali po sa atin na sabihin na tayo po'y nagtitiwala sa Diyos. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang tiwala. Those are common byword or saying ng Kristiyano. Pero tanong, talaga ba nagtitiwala ka? Pansinin niyo ito. Bigla ngayon, nakaligtaan mo, sabihin natin, sunod-sunod ang pangailangan mo, naputulan ka ng kuryente. Kasabay noon, pagtulak mo doon sa kalabigasan mo, natumba. Yung rice dispenser. So pag natumba, ano ibig sabihin? O, yung laman, walay. Di ba? Tapos ikaw, nga. Ganun lang yun eh. So ngayon, dahil na ganun nangyari, eto kung ngayon, susubukin mo yun, talaga bang nagtitiwala ka sa Diyos? Ano? Or hahanap ka, una sa lahat, hahanap ka ng mautangan. Maalala mo yung mga pinautang mo. Ganyan lang naman yan eh. Ano? Or, ang unahin mo manalangin. Diba? Sabi niya, hindi galit na lang po daw. Utang mo na ako. Pag yung pinautang, nanalangin ako. Okay, habang namumutang ako, nananalangin ako. Hindi po eh. Pamilya tayo dito, kailangan unahin natin ng Diyos. Diba? Kaya po, isang acid test ito, i-check tayo, talaga bang nagtitiwala tayo sa Diyos? And then, ibabasin po natin sa unang mga karakter ng Biblia, yung mga tao na mga nauna sa atin sa Biblia. Paano po ang ibig sabihin sa kanilang buhay? When they said that they live a life of trust sa Panginoon, sila inamuhay ng buhay na may pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Pansinin po niyo ito, no? Sa oras na ito, sabi nga atin po talagang kailangan magtiwala sa Diyos. Sabi nga po ni Martin Luther, siya na pinili magtiwala sa Diyos ay kailangan magipagkasundo sa kanyang sarili na paniwalaan ang kanyang pagtitiwala ay siguradong tutoksuhin. Ano? Your trust would be tempted by any means. Pag sinabi mo, Diyos ko, pinagtitiwalaan kita, naku, nandiyan yung tukso. Hindi ko po alam, binabagit ko na rito, no? Sabi ko nga doon sa isang word, be careful when you pray because God might answer you. No? Maging maingat kayo kapag kayo nananalangin. Baka sa pananalangin mo, bigla ka sagutin ng Diyos, magulat ka. Ano? Yung kinukwento ko nga po, yung mga kapatiran sa Makalan, yung pong Harvest Christian Ministry, kay Pastor Tani, doon prayer sila. Alam po, sabi niya sa akin sa Facebook, sabi niya, Dok, salamat, you're a blessing to us. Ito, magkakaroon na kami ng bill. Sabi ko, hindi. Sabi ko, sumabay lang. Pero ang totoo niyan, nabalitaan ko sa inyo, yung mga dawn watch ninyo, yung mga dawn prayer ninyo, na halos 2 taon na, yun, sabi ko, ang nag-harvest sa lahat ng yan. Ano? Yung sabihin, yung matindihang mga prayer nila, napaka-people, may dawn watch na, may alas 4 pa sila. Ayaw din nila sumabay ng 3 o'clock habit. Baka mapagkamalan sila, kaya sila alas 4. So kahapon I was there, bigla nawala yung mga nanay. Sabi niya sa ibang nanay, nasa church doon, nagpipray. Sabi ko nga pala, alas 4 na. So dito po makikita natin, ano? Yung pagtitiwala ay sigurado tutoksin. Halimbawa, nananalangin ka, Lord, gawin, dagdagan niyo po ang aking pasensya. Anong isasagot ng Diyos sa iyo? Naku, lalapitan ka ng mga sutil. Bakit? Bakit? Para matest yung pasensya mo. Kaya nga sabi ni Luther, di ba?
Natutoksuhin yung paniniwala mo sa Diyos. Okay, nananayin ka, Lord, I believe ikaw ang provider. Anong mangyayari pagkatapos ng prayer mo? Nagkakaroon ka ng biglang pangangailangan. Bakit? Kasi po din matetes. Sabi nga ng may nabasa ko sa Facebook ganda minsan yung mga hukot sa Facebook okay din. Minsan sabi nga niya paano mapapatunayan ng Diyos na siya ang iyong tagapagpagaling kung di ka magkakasakit? Tama, di ba? Paano mo mapapatunayan na siya ang tagapagkaloob ng iyong pangailangan, siya Jehovah Jireh, kung di ka aabot sa puntong parang walang-wala na? Di ba? How well then when you know or would you believe na si God, siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung di ka magkakaroon ng sampakol na problema? Di ba? Kaya po ingat tayo. Kung di ka pa medyo ready, ingat ka sa prayer mo. Kasi minsan tayo prayer, pag sinagot, iyak-iyak tayo. Di ba? Nalala ko ng young people ako, yung kasama namin young people, yung asawa ni Pastor Paul Medrano Sabi nga niya sa akin, siya young people president doon namin. Sabi niya sa akin, Dok, sabi niya, bakit palaging testimony ng mga kasama natin? Nagkakaproblema sila. Sabi niya, brother niya, sabi niya, bakit ako walang problema? Ganun ba? Halika sis, mag-pray tayo. Mag-pray tayo. Kinabukasan, pinalayas daw sa bahay. Sabi niya sa akin nun, sabi ko, ganun ba sis? Okay answer prayer tayo. Diba? Kaya ingat tayo sa prayer. Kapatid, dito po namin na natin. Sabi niya, our trust will surely be tempted. Sabi niya, next time, ang buhay, puno ng pagdurusa. Okay? Normal po yan. Kristiyano ka o hindi, pakatandaan mo ito, do not live a life of fantasy. Huwag kang mamuhay sa buhay ng fantasy. Ano? Sabi nga, expect the expected, believe the believable. Ano po yun? Sino bang nangako sa'yo na kapag ikaw ay na-born again, hindi ka na magkakaproblema? Beloved, mag-born again ka man o hindi, problem will arise. Bakit? Sabi ni Job, ang tao may pinanganak ng babae, maiksi ang buhay at batbat ng pagdurusa. A man who is born of a woman is short-lived and full of troubles. Kaya kapatid, kung ano yung mga trouble na dumarating sa atin, bahagi yan ng buhay. Tinalaga ng Diyos yan. Bakit? Kung ayaw ng Diyos, hindi mangyayari sa iyo. God allows them. Again, sabi nga po nila, yung problemang mabigat na dumating sa iyo, kaya dumating sa iyo, dapat lang, dahil nakita ng Diyos malakas ka, yung katabi mo, hindi. Kaya sa iyo binigay. Angal ka pa. Diba? Sabi nga po sa Roma, ang kahirapan kasama ng emosyonal na sakit ay dumarating sa maraming kaparaanan. Minsan po, tayo mga Kristiyano, pinipilit natin kumpara ang buhay natin sa iba. You will only be frustrated. You will only be depressed. You will only be discouraged. Bakit? Sapagkat kanya-kanyang padrone tayo sa Diyos. Kanya-kanyang pattern ang nilagay ng Diyos sa atin. Your life, hindi ka pareho ng iba. Ganun kagaling si Yahweh. Sabi mo, bakit siya? Ang problema niya, gano'n lang. Patangin ang bigat. Papasalamat ka. Mas malakas ka pala kaysa sa kanya. Diba? Bakit ang request ka 50,000 lang? Bakit ako 500,000? Kasi mas malaki ang pain mo sa kanya. Okay mo yun? Anong gusto mo? Bakit siya problema niya 5,000? Bakit ako 5 pesos? Ba't umiyak ka 5 pesos lang? Kababaw mo. Ganun pala yun. Kaya po dito makita natin, ang buhay, tandaan mo na ito, markahan mo na ito, tanim mo na ito sa kukote mo. Ang buhay, puno ng pagdurusa. Saan mo gusto magdurusa? Dito sa baba o dito sa taas? Di ba? Sabi po ni Pablo sa Corinto, lahat ng ating dinanas are incomparable. Hindi man dapat ikumpara sa kagalakan nating mararanasan sa kabilang buhay. Diba? Pero imagine na lang, nasa po yun yung ma-imagine, gano'ng kasaya ang unang araw mo sa langit? Huwag mo naisipin mo na isusot mo, problema na nila sa taas yun. Kasi baka lang mag-iisip ka pa na isusot mo, lalo ka mag-problema. Sipin na lang yung una, pagpasok mo doon sa pinto ng langit, sino kaya ang excited na excited ka? Unang-unang mukha na gusto mong makita. Papiling kita, Father, Son, Holy Spirit. Diba? Pangalawa, sino kaya ang pinaka na karakter ng Old Testament ang gusto mong makabanding? David? Si Moses, mga kwentong luma yun.
Ano? Si David, si Jonathan, ano ano? Sa New Testament, sino gusto mo makausap? Siguro, depende na yan sa emotional level ng buhay. Kung ikaw ay naging problema, palagay ko, gusto mo mamit, si Lazaro. Di ba? So, Old Testament, kung problema ka, si Job. Ayan, ha? Kung mahilig ka sa mga sinaunang kwento, ayan, Noah, Abraham. Ayan, ha? Kung gusto mo naman na yung adventure, action, Elijah. Sumakay sa chariot of fire, ha? So, parang mga ganon, kapatid, dito po makita natin, ang buhay mo ng pagdurusa. So, habang nasa lupa ka, sabi niya, yung buhay mo, tali mo na sa isip mo, mahal ka ng Diyos, di ka niya pababayaan. So, everything that happens around me are controlled by my God. O, ano magiging problema ko? Noong ako na-diagnose ng cancer, sinabi nila 6 months, sabi ko, ano magagawa ko? Created being lang ako. Creature lang ako, nilikha lang ako ng Diyos. Eh, Diyos ang nagpapasya lahat. Di ba? O siguro, isipin ko na lang, paano kaya yung entourage ko papuntang kanya? Sino kaya ang gusto ko isama? Damay ka pa. Mga kaibigan ko noon, nalulungkot siya. Sabi niya, Dok, sayang naman po. Sabi niya, biro niyo, nagkaroon na yun. Brad, sabi ko, huwag ka masyadong iyak. Kaya mo, number 1 ka sa listahan ko, ipapatawag ko kagad. Tumigil siya eh. Niloloko nga si Terdik na sabi ko, ano gusto mo dating laro? Una, pagkaganto sa langit, patawag kita kagad. Ayaw, kanya. Request ko, bantayan kita araw-araw. Lalo, ayaw. Kapatid, ang buhay, puno ng pagdurusa. When your life, sabi nga po, dumaan ka sa pagdurusa, tali mo sa isip mo, bahagi ng buhay mo. Ano mangyayari? Psychologists say, there will always be a psychological effect. Nang ibig sabihin, ang psychological effect na ito, it's either negative or positive. Kapag inisip mo na ang mangyayari ay talagang mangyayari, or nakasulat na mangyayari, or nakatalagang mangyayari, or nakadrawing na talaga. Kasi dito, no? Yung artista, ang role niya, sa chapter 7 ng movie, mamamatay siya, pero hindi pa tapos ang teleserye. Ano? Mamamatay siya. Paligay niyo, malulungkot siya. Pansamantala siguro malulungkot siya dahil sayang, mawawala na siya, bawas na ang kita niya. Yun lang. Pero hindi siya malulungkot na parang kawalan na parang talagang mamamatay siya. Because alam niya, drama lang. Ganon din po yung buhay natin. Everything that we experience, everything that we pass through, ang mga ito, ginuhit ng Diyos before time. Ano? At ang nakalagay niya, ang buhay, puno ito ng pagdurusa. Pasin po nito, marahil ang isang malungkot na kahinatnan ng inaasahan o pagkadiskubre ng pagkakaroon ng isang malalang sakit, pagkawala sa trabaho, pagkadiskubre na ikaw pala ay isang ibang galing sa ibang pamilya at hindi ang kinabibilangan mo ngayon, o iba'y makakaranas ng pagkabigo ng pangarap, pagkawala ng pag-asa, pagkabigo sa isang negosyo, isang plano na hindi natupad. Pwede rin karanasan na masaktan ng damdamin o ang kawalan ng katarungan, ang di maiwasang sakit ng kalungkutan. Ito po yung mga pagdurusa. Idagdag na natin, nandyan ang kahiyan ng pagtanggi o pagkampi-kampi laban sa iyo sa iyong pinagtatrabahuhan. No? Kasama po lahat yan. Ang ibig sabihin, tanin mo sa isip mo ito. Number 1, para pagdating ng problema, medyo light, ika nga, ang pagdadala. Number 1, establish mo sa isip mo, mahal na mahal ng Diyos. Kapatid, ano bang pag-ibig ng Diyos sa iyo? 100% o 80 lang? O 70? Mga 40 lang? Sa tingin mo. Ngayon, sukatin natin. Gaano mo tayo talaga binahal ng Diyos? Balikan mo yung krus. Ano makikita mo doon sa krus? Bigay niya kanyang bubuhay para sa iyo, no matter what. Ano ka man, ano man ang kainan mo. Katunayan, habang inililigtas ka niya na hindi ka pa pinapanganak, alam na niya, sasablay ka. Pero minahal ka pa rin niya. Na walang, sabi nga, iniisip. 100%. Ano sabi niya dyan? We love Him because He first loved us. So ito po, dahil sa ganun ng sitwasyon, mahal ka ng Diyos. So ngayon, dahil mahal ka ng Diyos, kahit saan ka magpunta, kahit sino magsabi sa'yo, hindi kita loves. Okay lang. Loves naman ako ni Lord. Yeah. Tinatakbil kita, sabi ng pamilya mo. Okay lang. Kasi si God, mas malawak yung family natin doon. Di ba? So, bakit nagkakaroon ganun? Kasi inisip na po natin, diyan sa lahat ng natin dito sa kasulukuyan, merong higit na nagmamahal sa atin ng magpawalang hanggan. Now, sa pag-ibig po ng Diyos, anong next gagawin mo? Una, establish mo, mahal ko ng Diyos. Pangalawa, nabagay yung establish mo. Ang Diyos, may plano na sa buhay mo bago ka pa pinanganak. Ano po sabi ng Psalms 119? Very clear po yan. Ang sabi niya,
Before the day that you were born, everything is written in your book. Daily, sabi niya, I have scheduled each day of my life, of your life, before you were born. Kabsat from day one, mula nung tinawag na magtabi ang nanay at tatay mo, mula nung mabuo ka sa sinapupunan. Ano? From the 33 chromosomes and 33 chromosomes, nagsama yan at lumitaw ka. Out of the halos 1,000,000, ano? Na pwedeng maging lumabas na buhay. Ikaw ang nag-survive. Na ibig sabihin, mula doon, tinulot ng Diyos na ikaw ang mag-survive out of those millions na cell. Mula noon, nakabantay ng Diyos sa iyo. Hanggang sa mabuo ka sa tiyan, marami pwede mangyari sa iyo. Pwede maksidente ang nanay mo at ikaw ay mamatay. Pwedeng may mangyari sa iyo. Like, halimbawa, nung pinapanganak ka, hindi ka nasa lunang kumadrona, nalaglag ka, naplatang ilong mo. Parang mga ganon. O kaya, nung iniilawan nilang ilalabas ka, nasobra ka sa ilaw, dumilim ka baga. Marami pwede mangyari. Pero ang pagbabantay ng Diyos nandoon. Kaya nung lumabas ka, kapatid, pakinggan mo ito, nung lumabas ka, kahit anong anyo mo, kahit anong itsura mo, minahal ng Diyos yan. Yung iba, pinapaganyan yung ilong. Yung iba, pinapabanat yung ano. Minsan nga, meron na gano'n eh. Nakakalimutan niya, mag-renew siya ng passport. Naku, nung mag-renew ng passport, tinignan yung mukha. Yung lumang passport tsaka yung bago, hindi pareho. Ito problema siya. 1 month, bago siya naka-renew. Bakit? Hindi na magkamukha eh. Sumobrang ritoke eh. Yung ilong napatamos yata masyado. Yung ano, napabanat, parang matras ng 20 years old. O siyempre, yung immigration officer, hindi niya ma-recognize. Yung iba naman sa atin, nagpapalit ng pangalan, pinapaganda yung pangalan. Ingat kayo, baka pagagad sa langit, iba yung nakalista. Yun mo, dati pangalan mo, Casimiro Bukaykay. Passport mo ngayon, Kashmir Bukay. So, yun yung mga ano eh. Apelido mo ngayon, ginamit mo, Tiger Woods. Aba, sa Tagalog pala, pambihira oh. Tigris sa gubat. Kaya mo tiniba, Tukod Langit. Ang ganda ng mga apelido nun eh, no? So, kapatid, bantayan po natin mga ganito kasi ang Diyos meron siya layunin. Una, establish mo, mahal mo ng Diyos. Pangalawa, may ginuhit na siya sa buhay mo. Tandaan nyo, nobody or not anything else could thwart o pwedeng sumira ng layunin ng Diyos sa buhay mo. Nilayo ng Diyos na ganyan lang at may pagpapalang inaabangan para sa'yo, then, magtsika ka. Abangan mo yun. Timing, sabi nga. Ano? Huwag mong madiliin ang kalooban ng Diyos. Siyang hingit na nakakalam kung anong mabuti para sa iyo. Ang lahat ng mga pangyayari at mga marka na tumutulong tungo sa emosyonal na sakit natin at lahat ng karanasan sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang grado. Ang ilang mga sakit ay biglaan, traumatiko at nagwawasa. Bilang karagdagan sa ating sariling emosyonal na karamdaman o sakit. Sabi nga, anong mga hindi mapapusabali ang katotohanan? What are the undeniable truths? Number 1, asahan ng mga problema. Sabi nga ng Job 14:1, ang taong pinanganak ng babae, may iksiyang buhay, ba't ang pagdurusa? Asahan ng mga problema. Kapatid, magkakaproblema at magkakaproblema ka. Ako hindi ako naniniwala doon sa pagising mo daw ng umaga, Lunes, isipin mo, hindi ako magkakaproblema ito linggo ito, hindi ako magkakaproblema ito linggo. Kapatid, brainwash yun. Magkakaproblema at magkakaproblema ka. Bakit? Tao ka eh. Pangalawa, bakit ka magkakaproblema? Hindi ka perfecto. Pangatlo, ang mga katabi mo, aswang. Mga mananggal, mga walang magawa sa buhay, mga hindi Kristiyano, and these non-Christians could affect your daily lives. Diba? Kaya po, papansinin natin. Pangalawa, mayroong isang solusyon sa bawat problema. In all our problems, there is always and always a solusyon. Mayroong solusyon. Sabi nga, huwag kang mawalan ng pag-asa at lalong huwag kang magpakamatay. Ano? Doklay ko, bakit sinabi niyo po yan? May mga nababalita na ang Kristiyano nagbibigti. Diba? Highly respected, tapos nagbigti. Worship leader, nagbigti. Lay leader, nagbigti. Diba? Hindi ba nila alam, kapag ikaw ay nagpakamatay, binibigyan mo pa ng problema ng ibang tao. Bakit? Una, kailangan niyang umabsent para dumamay, para pumunta sa lamay mo. Mabiro mo yun, nawalan siya ng isang araw.
Pangalawa, gastos sa pamilya mo. Magkano yung pakape, gabi-gabi. Yung biskuit. Di ba? Ngayon, sosyal na. May corned beefs, may green beans, may kung ano, may putong pakwan, putong kalabasa. Tapos tuloy-tuloy yung supply. Di ba? Kagastos kaya doon. So, sa halip na nakatulong ka, ala ka, baka yung kabuli, tatambla lang doon sa pinakain nyo. Pangatlong paglibing, gusto pa, may kakatayin. Di ba? Tapos, kung katoliko, humihiling pa ng pasyam, humihiling pa ng 1 taon. O, biro mo yung gastos na yun. Tapos, pagdating niya doon sa SSS, ay, hindi po eh. Mali po yung apelido na isulat. Naku, patay ka lalo. Tatagal. Di ba? Kaya pinakamaganda, antayin mo ang kalooban ng Diyos. Ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon sa problema, ang Diyos na sinasamba mo, pinaglilingkuran mo, hindi siya sadista na Diyos. Diyos siyang mapagmahal, mapangunawa, mapagpatawad. Kaya ano man po ang kalalagayan natin sa buhay, sabi nga, ipasa Diyos mo, sabi nga ng mga matanda natin eh. Ako doon ako saludo. Pasa Diyos mo. Ginawa ka lang di maganda, huwag kang gumanti. Ano sabi ng mga matanda? Pasa Diyos mo. Diba? Siguro naintindihan nila yung verse sa Bible. Sabi ng Bible, huwag kang gaganti. Akin ang pagiganti para sa'yo. Diba? Vengeance is mine, said the Lord. Pangatlo, hayaan na yung problemang humantong sa'yo sa Diyos. O magdala sa'yo sa Diyos. Yung problema mo, ito magdadala sa'yo sa Diyos. Sana po, when problem arises sa buhay natin, instead of rebelling, instead of pouting, instead na magmarcha ka ng walang tugtog, instead magalit ka, kasuklaman mo ang Diyos, sana itong maglapit sa iyo sa Diyos. Yes. Para lalo kang magsamba sa Kanya. Si Joseph, nung makita niya yung kanyang mga kapatid, hindi naman kagad-agad siya nagpatawad. Sabi ng Bible, iniwan niya silang tumakbo ng umiyak. Pagdating niya doon sa pasilyo, doon sa wall, na malapit sa pinto niya, sabi ng Bible, dinadahukan niya yung dingding. Bakit? Mahirap magpatawad. Nasaktan talaga siya. Ito, enumerate what happened. Alam po niyo nangyari kay Joseph. Pinagbilis siya sa pagkaalipin, pinagbintangan siya hindi maganda, nakulong siya ng walang kasalanan, naging pinakamababang klaseng tao siya. Pero ni-reward siya ni God. Bakit? Because sa kanyang trust, sa kanyang tiwala sa Diyos. Pero niyadagukan niya yun, dumating siya sa point, bumalik siya. Ano sinabi niya? Because now we understand God. Ano sinabi niya sa kapatid niya? You have thought for me for evil. Sabi ng Genesis 52. You have thought for me for evil, but God meant it for good. Kapatid, I believe this is a universal principle. Minsan, ang tao mag-isip ng di maganda, gagawin tayo ng di maganda. Pero in the end, gagamitin pala ng Diyos yun para i-promote ka. Ano? Bantayan mo yun. Ang problema na sa atin, kaya ano, nahinig tayo. Nahinig tayo sa promotion. Ano? Tandaan mo ninyo, ang promotion hindi mabilisan. It will take time, it will take proving. Kailangan i-prove mo sarili mo that you're worth it. Kailangan i-prove mo na tama ang gagawin sa inyo, ipupromote ka, mangangalaga ka ng tao, dapat marunong ka. So, ipinadaan ka sa ganun. Isa po tayo ganun sa problema. Kasi dito, nasa po na ba yung, ang problema mo pera? Kasagsagan ng problema mo sa pera, meron lumapit at umuutang ng pera. Ano sinabi mo? Loloko mo yata ako eh. Nangasar ka yata eh. Hindi niya alam eh. Kaya siya lumapit sa iyo because ginamit siya ng Diyos na ilapit sa iyo para i-review o turuan ang mismong sarili mo. Tapos niyo yung dami mong problema. Tapos kapag pinayuhan mo yung may problema, ang galing mo mag-advise. Galing ano? Umalis siya na solve yung problem niya, ikaw, hindi. Bakit nangyari yun? Ginamit siya ng Diyos, inilapit niya sa iyo as an object lesson. Para yung pangaral mo sa Kanya, magbabounce pabalik sa iyo, pangaral mo rin sa sarili mo. Ngayon, nasa inyo ng dalawa kung sino susunod. Ang masakit, siya sumunod, ikaw hindi. Natuto siya, ikaw hindi. Lumago siya, ikaw hindi. Kasalanan mo yun. Pero layunin ng Diyos talaga doon, ikaw, ginamit lang siya as second person, second clause. Kaya kapatid, maging mapagbantay po tayo sa lahat ng karanasan sa buhay. Wala pong tsamba, walang nagkataon, walang aksidente. Ayaw binigay. Hindi ako niniwala sa aksidente. Hindi ako niniwala sa nagkataon. Ano? Because ang aking Diyos na makapangyarihan sa lahat, matapat at totoo, ay sovereign God. Kontrolado niya even the minutest details of my life. Nananalangin ka ng life partner, hanggang ngayon, anak. Bakit plano ng Diyos?
Hintayin mo lang. Baka bigla, ayan, kung si Yaya nag-meet na sila ni Alden. Yung kalye. Ano? O, ibig siya, kung yun, na-track nila na ganun, kapatid, huwag kang muna ng pag-asa. Ano? Ngayon, baka naman tinalaga ng Diyos na hindi ka mag-asawa, hindi natin alam yun. At least, kapsat, I can assure you this, may kasalan sa langit. May kakasal ka rin. Ito nang mangyari, may kakasal ka rin. Hindi man dito sa lupa. Sa langit. Ano? So, ito rin, lahat po tayo, may nilayan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. All we have to do is carefully trust the Lord, be patient with the Lord, and then in so doing, ang layunin niya, papapangyarihin niya, at everybody happy. Naman kasi na. Pangalawa, God's sovereignty, ang malawak na kapangyarihan ng Diyos sa mga tao. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ang pagtuturo ng Biblia na lahat ng mga bagay ay sa ilalim ng pamamahala at kontrol ng Diyos. At walang mangyayari kung wala ang kanyang direksyon o pahintulot. Kapatid, kahit nakagaano kaganda ang plano mo, kahit gaano ka katalino, ipoprostrate ng Diyos yan kung hindi ayon yan sa kanyang plano. Karami kong makilalang matatalino mga tao. Karami kong makilala mga tao nagtatap notcher noon. Pero ngayon, ang buhay nila, top notcher sa school, top 1 sa buhay. Bakit? Kasi inisip nila, they could run their lives sa kanilang sariling katalinuhan, sa kanilang sariling karunungan. Sabi lang, karami kong mga plano sa buhay that the Lord had frustrated. Kasi hindi yun ang layunin niya sa akin. When I learned to abide sa naisin ng Diyos, the Lord bless. Ano? Bisa may namimit ako ng mga klase ko, sabi nila sa akin, sabi na, Mr. Bible, pastor ka ba lang? Oo, sabi ko. Ganun ba? Sayang, pinakamatalino ko sa amin nun, engineer ko na rin sana. Sabi ko, ganun ba? Ito ang plano ng Diyos eh. Yung nagkwento niyo yung biyahe sa ibang bansa. Ano naman na biyahe ninyo? Sabi niyo yan, Saudi, pabalik-balik na ako, sabi niya. Leisure? Sabi niya, hindi trabaho. Ako, pag nag-abroad ako, leisure. Hindi trabaho eh, leisure. Ay, sabi niya, ganun ba? Paano ba magpastor? Tandaan natin ito, when God gives you the promotion, ito ay stable. Hindi atras, abante, akyat, baba. Hindi lang. When the promotion comes from the Lord, it is always, sabi nga, established. Yun ang makita po natin, ano? Ang kapangyarihan ng Diyos, siya po control yung direction natin. Kaya nga sabi ng verse na binasa kanina, Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And then ano resulta? And He will direct your paths. At siya ang mamibibigay ng direksyon sa iyong landasing na tama. Then isa rin, ang Diyos ay gumagana o gumagawa hindi lamang ng ilang mga bagay-bagay, ngunit ang lahat ng bagay ayon sa pasya ng kanyang sariling kalooban. When God moves in our lives, when God directs us in our lives, hindi po siya influensyado ng kung ano naman, kundi kung anong gusto niya sa buhay natin. Pangalawa, kanyang mga layunin sa kabuuan na hindi mabibigo, hindi sa kailanman masusurpresa. You cannot surprise God. Ang Diyos sa kanyang mga layunin, palagi po yan, complete, ibibigay niya sa atin. Next, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lamang na ang Diyos ay may kapangyarihan at karapatang namamahala sa lahat ng bagay, ngunit siya may kakayanan at walang makakaiwas sa Kanya. You cannot run away from God. Kung anong plano niya, in the end, mangyayari yan sa iyo. Sabi niya nila, pwede mangyari ito sa iyo sa mahirap at masakit na paraan dahil matigas ang ulo mo. Pero in the end, ang kagustuhan pa rin niya ang masusunod. Kaya nga sa Diyos. Sabi niya nila, kung kaya mong wasakin, hadlangan, o guluhin ang kalooban ng Diyos, then, hindi na siya Diyos. God is God because He controls everything. Kaya yung kontrol niya at kinokontrol niya lahat yan. Yung kung saan katitiran, kung anong pamilya magkakaroon ka, hanggang sa edad na kukunin ka niya, kontrolado ng Diyos yan. Magbigay tayo ng ilang mga halimbawa na. Inilihim ng Diyos sa atin kung anong edad na mamamatay tayo. Though the Bible says,
3 score and 10, 70 years old ang average na edad ng buhay ng tao. Sa Pilipinas ngayon, 56 na lang. Ayon sa NSO noong 2014, 56 years old. Sino po rito ang lampas ng 56? Padas niyang kamay? Bata pa pala dito. Ayun, yung dalawang umamin. Ayan, okay? So kapag lumampas ka ng 56, grace na ng Diyos para sa iyan. Napakabuti ng Diyos sa iyo. Ano? Probably God is pleased sa buhay mo, kaya lumampas ka. Eh kung lumampas ka pa na 70, lalo na. Kasi sabi ng Bible gano'n. Meron na akong nakasabay sa Jollibee, 82 years old, nakapila. Sabi ko, Lola, doon ka po, kasi ako ang senior citizen, hindi ko pumipila, dumiretso kayo doon. Hindi, sabi niya, dito na lang, malakas pa naman ako eh. Medyo napahiya ka dahil gusto ko na umangal doon sa pila, mahaba eh. Eh, nung 82, malakas pa daw siya. Parang pinakita ko, malakas daw lang. Napahiya ka, sabi ko eh. Yung 82 daw siya, malakas siya, okay lang. Kahit hindi daw siya gumamit ng senior citizen lane. Sabi mo yun? Kapatid na minamahal, dito po ang Diyos, siyang may control ng buhay natin. Diba? Ang Diyos pong may hawak ng lahat yan. That's my point. Ibig sabihin, sa lahat ng kalagayan sa buhay, wala tayong rason kahit anuman na magmaktol, mag-complain, questioning si God, sa uri ng buhay natin, sa mga nararanasan natin, because siyang may control ng lahat yan. At ang pag-control niya ay ayon sa pagmamahal niya sa iyo. Ibig ko sabihin, Lunes hanggang Linggo, nagkakaproblema ako, patunay na mahal ako ng Diyos. Oo! O sige, pag nagkakaproblema ka Lunes hanggang Linggo, anong mukha bibig mo? Sabi ko po, Diyos ko. O, di tumatawag ko sa Diyos. Gusto ng Diyos ko lagi kung tumatawag sa Kanya. O, tani ko kayo, kailan ka mas malapit sa Diyos? Pag wala kang pera, pag may pera ka. Sabi ng mga iba, karamihan sagot, pag wala kang pera, kaya pala wala kang pera palagi. Dapat maging malapit ka sa Diyos, may pera o wala. Di ba? Huwag yung kapag ka namang problema ka, doon ka lang nag-Diyos ko. Pag wala ng problema, dyan na kayo. Huwag naman. Ano? Walang po daw. Ang kapangyarihan ng Diyos ay namamagitan sa puso ng pagnanais at ng kalooban. Philippians 2:13, sabi ng Bible, ang Diyos siyang gumagalaw sa atin for to will and to do His good pleasure. Para naisin natin at gawin natin ang nais niya o mabuting bagay na nais niya para sa atin. Ayun sabihin, kinokontrol pa rin ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin so that we can do what is that pleasing sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos. Kukontrolin niya tayo para yung gusto niya, yun ang magawa natin. Meron pong mga kumukontrol dito, sabi lang, Dok, pag ganyan, di ba parang robot na tayo? Kinukontrol tayo ng Diyos? Sabi ko, kung ayaw mo ng Diyos ang kumontrol sa'yo, sino mong gusto mong kumontrol sa buhay mo? Anong sabi ng Book of Acts? Sabi niya, sabi niya, in Him that we move. Ano? Sabi niya, dahil sa Kanya, kaya tayong gumagalaw. So, ibig sabihin, ang Diyos ang kumokontrol. Romans 11, yung binanggit ko kanina, for to Him, and through Him, and by Him, all things. Ibig sabihin, puro para sa Diyos. Kaya pasinin po nito, no? Kapag hindi nag-materialize ang gusto ninyong mangyari, balikan mo, mag-backtrack ka. Paisipan mo. Halos ba doon plano mo o kalooban ng Diyos? Masusurprise ka. Kaya ka na-frustrate kasi ang ginawa mo, hindi alinsunod sa plano ng Diyos. Gusto mong masenso, anong ginawa mo? Pamamaraang pagmamadali para makaipon ng maraming pera. Anong ginawa mo? Lumiban ka sa pagbibigay ng simbahan, naging kuripot ka. Hindi pwede. Kontra yun. Hindi yun nalisunod sa plano ng Diyos. Anong plano ng Diyos para masenso ka? Sabi niya, meron yun, sabi niya, nag-iipon, nawawala. Meron naman yung nagwawaras, masenso. So, anong gusto ng Diyos? Pili ka. Kaya dyan po natin makita yun. Sa kanyang kapangyarihan na siyang namamagitan ng puso natin, siyang gumagalaw sa puso natin for us to will and to do His good pleasure. Sabi ng Ephesians 2:13. No? So, next natin, Philippians 2:13, I should say. Pangalawa, pinapahintulutan ng Diyos ang masama. Ano? Ipinapahintulot din ng Diyos pati ang masama. Ipagputok ng pinatubo, yung lindol, yung takloban, pinahintulot lahat ng Diyos yan, inalaw ng Diyos yan. Bakit? Alam po ninyo, kapag may nangyari sa daigdig, nasasabihin natin, out of the hand of God, hindi kinontrol ng Diyos, then hindi na siya Diyos.
Isang bagay na napakahirap intindihin pagdating po sa theology, that our God is a balanced being. Hindi naman siya mapagmahal. Pwede rin siya magparusa. Matuwid din siya. God is just. He is not only loving, but God is just. Pumutok ang pinatubo, anong blessing? Ito, marami po namatay, marami po ano. Pero anong isang maganda nangyari? Bumaba ang mga ita. Nung mga ita nasa kapatagan na, ayun, pwede nang witnessan. Bakit? Nung hindi pumuputok ang pinatubo, sabi natin, ay, kaya umakyat sa bundok. O, pinaputok niya ngayon para bumaba sila. Pagbaba, wala ka na rason ngayon, hindi mo sila witnessan. Tacloban, chinek ngayon, kaya ba natin maging mapagbigay kahit mahirap tayo? Sabihin natin, mahirap na ako. Pero nangyari sa Tacloban, isang taon na sila ngayon, nakatira pa rin sa tent. Ikaw, yung bahay mo, tumutulo lang. Sila lahat tulo. Umaaw kayo mga kabataan, minsan ganyan lang ang ulam nyo. Sila ang ulam na, umaasa sa bigay. Subukan nyo minsan, yung street children, tignan nyo, paano silang manamit? Kayo minsan yung damit nyo. 2 buwan, lumana yan! Pili ng bago! May save sa'yo, sir. Diba? Nusunod mo yung mga batang kalsada. Diba? Anong dekorasyon ng damit nila? Puti. Diba? Anong ginagamit nila kayo sa niya? Wala, manay natin. Baka 3 linggo na niya suot yun. Diba? Minsan sabi naman, sabi niya, kailangan ko ng lotion, kailangan ko kasi ang baho-baho ko na lahat. Minsan punta po kami ng Mindoro, sakay kami ng barko. Yung mga buritings pala doon, anong tawag mo sa kanila? Mangyan. Yung mga mangyan, di naliligo. Nakasabay ko sa isang Mercury Drive sa Calapan City. Bumili ng Johnson, ano ba yun? Yung oil? Kulong. Kulong, yung malaki. Bayo ng pinunas lahat. Sabi ko, sosyal. Hindi ako nagano Johnson Kulong. Yung pala, yun na lahat ng ano niya. Pero saan ka? Sasakay sila ng barko, hindi sila sinisingil. Diba? Talagang yun ang privilege nila. Pero, ano man ang mangyari pong masama? Krimen, aksidente, marami tayong bagay na hindi maintindihan. Nalala niyo si Grace, inapabalita noon sa UP, anak ng pastor, na nirape tapos tinapon sa drainage. Diba? Mag-isip ka rin ano kaya iyak ng pastor? Yung anak niyang dalaga, pinag-aaral niya sa UP. Tapos sinanap ng 2 days, hindi mahanapan, nandun pala sa drainage. Pinatay, tinapon doon. Naalala ko po isang sikat na pastor. Noon, ordinaryong pastor lang. Magtatrabaho siya. Kinagabihan, ayusin ang pagkain ng mga anak. Pagkatapos pupunta ng Bible study, gabi-gabihan. Isang gabi, umuwi sila, nilooban yung bahay nila. Nag-gang rape yung kanyang anak na babae. Taligita. Pero ngayon, yung pastor is one of the biggest pastor ngayon with one of the biggest churches sa buong mundo o sa buong Pilipinas. Nung malampasan niya. Alam niyo, dumating sa kanya, gusto niyo iwanan ng ministry, kino-question niya si God. But when he understood yung layunin ng Diyos, he began to embrace the impossible. He began to embrace that God loves them, that God has a peculiar or unique plan sa kanyang pamilya. Nagpatuloy siya sa gawain, nagpatuloy sa paglingkod, and the Lord bless. Kapatid, sa lahat ng pagdurusa, sa lahat ng problema, nilayon po ito ng Diyos para sa ating kabubuti. Ngayon, hindi natin maintindihan. Why? Because our mind is finite. Yung isip natin, limitado. Minsan, halimbawa, tinakbuhan ka ng boyfriend mo, ikakasal ka na lang, inatrasan ka, parang gano'n. Ano talaga yun? Diba? Ang ganun yun. O kaya, meron kang minamahal, pero pinapa-atras ka. Pinapa-atras ka ni Powers. Para makaganti siya. Parang gano'n, di natin na lang. Ang Diyos may dahilang layunin. Wait nyo muna next. Pag-usap tayo makarating. Sunod. Si Jerry Bridges, sa kanyang aklat na pagtitiwala sa Diyos, kahit na hindi mo maintindihan. Minsan pinahihintulutan ng Diyos sa mga tao na tratuhin tayo ng di makatarungan. Tandaan niya. Minsan hinahayaan niya na kahit na ang kanilang mga pagkilos ay malubhang nakakaapekto sa ating mga buhay at sa ating mga hinaharap. Ngunit, hindi pinapahintulutan ng Diyos ang mga tao upang gumawa ng mga desisyon tungkol sa atin na papanghinain ang kanyang plano para sa atin. Pwede kang panghinaan, pero yung plano ng Diyos ito. Ibig sabihin, in the final analysis, in the ultimate end, God's will always
prevail. Bakit? Kasi nga, makapangyarihan siya sa lahat. Sabi po ng awit 50, talatang 21, ang mga bagay na ito ay iyong ginawa, at ako'y nanahimik. Iniisip mo ako'y gaya mo, ngunit ngayon sinasaway kita at ipinapataw ang karapatan sa harapan mo. Ang paratang sa harapan mo. Ano? Minsan tingin po natin ng Diyos, nagbibingi-bingi yan sa ating mga problema. Para ng ibang mga tao. Minsan tingin natin ng Diyos parang meron siya tinatangi pagaya ng ibang tao. Meron siya pinapabura. Minsan isip natin parang ang Diyos nakalimutan na tayo. Tingin natin parang ibang tao. Pero sabi ng Diyos, hindi. Pero ayan mo, sabi niya, papakita ko yung paratang mo sa akin sa iyong harapan. I will rebuke you. Kapatid na minamahal, ito po yun. Dumating ka na ba sa mundo na meron kang problema? Lahat ng pwede mong lapitan, wala sila. Lahat ng gusto mong utangan, wala sila. Lahat ng gusto mong hinga ng payo, out of town sila. Kapatid, baka inalaw ng Diyos siya para diretso kang lumapit sa Kanya. Karami mo pa kasi dinadaanan eh. Di ba? Pwede ka namang mag-Yesu Kristo. Nagmamaria ka pa. Di ba? Baka yung tinuturo ni God, go directly sa kanyang anak. Next natin. Magtiwala sa Panginoon at gumawa ng mabuti. God's sovereignty, sabihin ko natin, God's sovereignty ay hindi nagtatabi ng ating responsibilidad upang kumilos sa ating nais. God respects us as individual being. Ano yung sabihin? Nire-respeto ng Diyos kung anong ating kakayanan, anong gusto natin, anong naisin natin. Kung gusto natin papangyarihin yun, hahayaan niya. But you will suffer. Ano? Kaya gusto niya, ano sabi ng Kawikaan 3? Ihabilin mo ang iyong mga lakad sa Panginoon. Meron tayong mga plano. Walang masamang magplano. Walang masamang magplano ko sa buhay. Someday, gusto kong bahay ko, 3-story. Ayan. Yung 3 istorya bago may tayo. Gusto ko, sabi niya, itong mangyari sa akin. Maganda yun. Pero ibigay mo sa Diyos. Pagkatawag, Lord, ito po bang kalooban niyo sa amin? Lord, kalooban niyo ba na magkaroon ako ng 3-story na bahay? Lord, ang mission ko na, pralayo, kalooban niyo ba magkaroon ako ng helicopter? Ano kaya, gumawa ng sarili niya MRT, mula RCBC, hanggang sa mission ko. Ihabilin mo sa Diyos ang mga ito. Dito makita po natin, sabi nga niya, kumilos na ang ibig sabihin nito na gumamit ng lahat ng mga lehitimong paraan sa ating kakayahan upang maiwasan ang pinsala sa sarili o sa iba at magdala ng tungkol sa kung ano ang tingin natin na nararapat para sa kabutihan. Hindi po inaalis ng Diyos yung sometimes we have to think, we have to plan, what do we think is good? What do we think is best? Pero sa lahat ng mga plano ito, suko pa rin sa Kanya. Karami kong kakilala. Nung bata sila, sabi niya, gusto kong maging doktor. Gusto kong maging abogado. Ngayon, hindi sila doktor, hindi abogado. Diba? Bakit? Kasi nga, hindi alinsunod yun sa layo ng Diyos. May kakilala ko, nag-graduate ng nurse. Ngayon, pastor. May kakilala ko, electrical engineer. Ngayon, pastor siya. O may kilala ko, pangarap niya nun, doktor. Ngayon, konduktor. May kabatsa ko, pangatlo sa pinakamagaling sa amin noon, nung nag-aaral ako ng high school. Ngayon, ano siya? Yung taga ng soft drinks. Parang delivery yung nilalagay mga bote, tapos tutulak niya, mapunta sa tindahan. Nung makita mo, nagtago pa sa akin. Bakit? Dahil alam ko, mas magaling siya sa akin. Ano? Maya, inantay ko. Nung bumalik, sabi ko, yung ano ng soft drinks sa RC Cola, hindi pa sikat. Sabi sa kanya, bro, sabi ko, kumusta na? Ito lang tayo. Sabi, ano nangyari? Hindi ako pumasa sa board eh. Tapos ito na nangyari, ganyan. At nag-negosyo kami, nabakrap lahat. At ito yung trabaho ko. Sabi ko, kumusta ang pamilya mo? Ay, masaya kami. Sabi niya, pastor. Member ako ng Bible Baptist. Sabi niya, Metro, baby. Ayan ba? Sabi ako, nagpastor ako, bro. Ay, pastor ka na pala, pastor. Ayan. Sa inyo, no? So, may plano po Diyos sa buhay natin. Tandaan ninyo ito, kahit nandito dyan tayo, kung buhay pa yung pangarap mo sa isip mo, malay natin. Malay natin. May kakilala nga ako, nabasa ko sa dyaryo eh. 56 years old, graduate ng high school eh. Pangarap niya mag-graduate. Graduate. Ano? Hindi natin alam ang plano ng Diyos. All we have to do is mamuhay, alinsunod sa kanyang layunin, pagtiwalaan siya, at mamuhay ng may kapakumbabaan. Next natin.
Sabi nga po, ang ating mga plano at pagsisikap ay walang kabuluhan, liban na pagpalain ng Diyos ang ating mga kaparaanan. The ways, the means that we use, unless the Lord bless them, unless the Lord anoints them, wala pong mangyayari. Kahit anong pagsisikap, kahit anong pagpapagal. Pero pinagkaiba yan sa secular eh. Lahat tayo marahil dumaan sa pag-estudyante, tama? Nasubukan mo na yung punto na review ka ng review, wala kang ma-review. Wala kang natatandaan. Napuprostrate ka, di mo lang inatok ka, kung ginugutom ka, kung nangangatik ka, o ano. Diba? Kaya gusto mo. Pero meron time naman, isang pasadahan lang ng libro, na-memorize na. Nasubukan yan? Sabi na tawag doon, inspiration. Alam mo ba ninyo, when God leads us, it is also called in Hebrew the same thing, sa English, inspiration. The people of the Bible, when they wrote the Bible, it is also true inspiration. Ano? Ganado sila. So sila, bakit? May nag-guide eh. The same with us, magiging ganado po tayo sa buhay if the Lord guides us, if the Lord leads us. But when you yourself guide yourself, or the situation, the experiences, the friends, the neighbors, guides us, magulo. Bakit? Hindi pare-pareho ang guidance nila. Ito kayo, simple lang. O sige, tanong ko kayo. Kung ngayon ang eleksyon, sino presidente nyo? Sigurado ko, iba-iba tayo. Diba? Meron sabi niya, kailangan ng Pilipinas, kamay na bakal. Duterte. Ayaw. Sabi niya, kailangan alisin ang palpak. Binay. Diba? Pagpatuloy ang tuwid na daan. Rojas. Diba? Ano na po nangyayari? Graceful. Diba? So yun po yung sitwasyon eh. Nabasa na ako, natawa ko eh. Sabi niya, Eli Soriano, dating daan. Marojas, tweet na daan. Pagdating daw kay, pagdating daw kay Duterte, sabi, matapang na daan. Pagdating kay Binay, ibang daan. Pagdating kay Grisco, saan dadaan? Pilipino talaga yung utak. Creative eh, no? Sige, padaanin natin yun. Sige natin, may mga pagkakataon na mari tayong walang gagawin. Minsan po naman, tungkol sa kalooban ng Diyos, minsan wala kang gagawin. O kaya, may mga oras naman na kailangan mong gumawa. Ano? Kaya depende po yan sa leading ng Diyos. Halimbawa, merong isang church na tinatayo po ngayon ng multi-million ang project. Ano? Sa TMDC, kay Bishop Ram. Huwag mo sabihin na puro paint yun. Hindi ako niniwala doon. Bakit? Kasi hindi ko pwede yung pambili ng bakal ng paint. Sayang at sa gusto, nag-challenge yun sa pulpito. Sayang at sa gusto, may kinausap yun. Kinumbinsi na ito ay just na cause. Ito ay holy cause. At tutulong. Tumulong naman. Salamat. Praise God. Pero may mga iba naman, natayo na simbahan, nakaupo lang. Biglang dumating yung parang yun sa may lawon yun, yung kinwento sa akin. Tawag dito, bigla na lang daw, meron isang Koreano na sira ng sakit sa harapan ng simbahan nila, linggo. So sa halip na mag-speak sa Sabbath Church, nag-iupo na siya doon. Eh dahil hindi naman kilala at nahiya-hiya yung pastor, baka hindi siya salita, hindi maintindihan, nagpatay mali siya na lang, na kunyari walang Koreano, pinabayan lang po, nag-service. Yun mo, yung church nila, pawid, sira na, halos sabi nga daw isang kawayan na lang ang bibigay, babagsak na yung church. Ano yun, ang miyembro nilang may 40. Isipin mo after the service, halos paalis na yung miyembro, nakita yung Koreano, nakaupo, umiyak. Kwento sa akin ni Reverend Kang. Umiyak, nilapitan daw. Sabi niya, sir, sabi daw sa kanya, umiyak siya, sabi niya, where's the pastor? Tinuro yung pastor. Sabi niya, let's talk. Inala daw sa Jollibee, lahat, usap sila. Sabi niya, sa ng pastor, sa leader. Sabi niya, the Lord told me, sabi niya, I'll go back to Korea. When I come back, I will put up a church and a house for you. Sabi niya, nire-rent lang namin na wala kami lupa. Wala ba? Sabi niya, sige, ako rin ang bibili lupa. Mag-rent kayo. Maya-maya, Pagbalik, bumili siya ng lupa, yung pastorang na nasiwa, tinayuan ng church building, napaganda, pagkatapos, bahay ng pastor. Ang maganda, ang problema, tinayuan, dapat 200 members. Ngayon, 40 pa yung membro. Uy, walang ginawa yun. City break lang, may building siya. Minsan pong plan ng Diyos ang blessing ni God, minsan wala ka na gawin. But there are times,
maging cooperate ka. May cooperate ka. Minsan naman, talagang siya lahat. Ngayon, dahil hindi natin alam yun, di gawin natin ganito, magtatayo ka ng church, so ganyan, o anumang project yan, mag-ipog kayo. O kung biglang may dumating at ibibigay pa niya lahat, di salamat. Diba? Mga tinatayo kami church, tinatayo namin ng church nila, gastos namin yung labor lahat, yung pastor nag-raise pa. O anong nangyari? Sabi na, Dok, pwede ba yung church namin, mas pagandahin namin kaysa sa ordinaryong plano nyo. Sa ordinaryong plano namin. Sabi ko, kayo bahala. O yun, pinaganda na rin mga simbahan nila. Dahil dinagdagan nila. Yung pwede rin po yun. Minsan ang layunin ng Diyos, magkakaiba. Sabi ng Psalms 37, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan. Trust in the Lord and do good. Pero minsan, trust in the Lord lang. Pero dito, and do good, sabi niya. Upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng kapayapaan. Next one. Sabi po rito ni R.C. Sproul, ang ating tungkulin ay matatagpuan sa mga pinahayag na kalooban ng Diyos sa kasulatan. Ang ating tiwala ay dapat na sa sovereign will ng Diyos, tulad ng siya ay gumagawa sa mga ordinaryong pangyayari sa buhay, araw-araw, para sa ating kabutihan at sa kanyang kaluwalhatian. Tatandaan namin, sa lahat ng gawain ng Diyos na ipinadadaan sa buhay natin, ang end noon, kanyang kaluwalhatian, hindi kaluwalhatian natin. The one that will only be glorified and magnified is Jesus Christ, ang Panginoong Kristo po lang. Then mga tubo, hindi madali ang magtiwala sa Diyos sa panahon ng pagsubok. I believe this one speaks for itself. Hindi madali magtiwala. Parang nakakahirap sabihin na, by faith, wala pa kayong isasign mamaya, alas 10 na. Ano mga ganun? Pero meron mga iba, naranasan nila yung tinatawag na nasa dulo na ng bangin. But when they began trusting the Lord, nangyari pa rin. Ano? Yung bang sabi nga, ano daw ba ang pananampalataya? Sabi ng Hebrews, calling those things that are not as if they were. Pagtawag sa mga bagay na nandyan na, bagamat alam mo na wala pa. Proverbs 27, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. For the moment, all this discipline seems painful rather than pleasant, but later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Psalms 22, many sorrows shall be to the wicked, but he that trusts in the Lord, mercy shall surround him. Tingnan po natin ito. Sa larangan po ng kagipitan, no? Sa closing, sa larangan ng kagipitan, itinuturo ng Banal na Kasulatan sa atin ang tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa Diyos. What are the truth about God? Mga katotohanan kailangan natin paniwalaan kung tayo po ay talagang magtitiwala sa Kanya sa panahon ng kagipitan. Number 1, ang Diyos ay ganap na makapangyarihan. Sabi nga po nung inaawit natin, walang imposible sa ating Diyos. Bakit? Not because yun ang gusto niya, kundi dahil yun siya. Ano? Not because of according to what He wants, but according to who He is. Pangalawa, ang Diyos ay walang hanggan sa karunungan. Ano? Ibig sabihin, even yung pinakamatalinong kaparaanan natin, kaya pa rin lampasan ng Diyos siya. Ang isip natin, limitado, siya hindi. Pangatlo, ang Diyos ay perfecto sa kanyang pag-ibig. God is perfect in love. Ano? Then, tingnan po niyo ito sa closing, sa last page. Ang Diyos, kasi niyo, ang Diyos sa kanyang pag-ibig ay laging ninanais kung anong pinakamahusay o pinakamabuti para sa atin. In His love, He desires what is best for us. Susunod, sa kanyang karunungan, in His wisdom, laging siya ang nakakalam kung anong pinakamahusay para sa atin. In His wisdom, He always knows what is best for us. Finally, sa kanyang kapangyarihan, in His power, siya ay may kapangyarihan upang ganapin ito. He has a power to bring it about in our lives. Kapatid, sa kanyang layunin sa buhay natin, sa kanyang pag-ibig, alam niya kung paano ito gagawin. Sa kanyang karunungan, alam niya kung paano niya ito ipapatupad sa atin. At sa huli, sa kanyang kapangyarihan, alam niya kung paano niya ito sasamatuparan o kukumpletuhin sa buhay ng bawat isa. Kapatid, sa susunod na dumating ang pagdurusa, dumating ang problema sa atin, pinakamaganda, huwag kang titingin sa salamin, titingin sa sarili mo, sisisihin mo lang ang sarili mo. Huwag kang titingin sa ibang tao, dahil pag tumingin ka sa ibang tao, sisisihin mo sila. Huwag kang titingin sa sitwasyon, dahil sisisihin mong panahon.
tumingin ka sa taas at tanungin mo Diyos. Panginoon, ito po ba nangyayari ito? Ay kasama sa plano. Kung ito'y kasama sa plano mo, palakasin niyo po. At bigyan niyo ako ng katalinuhan at karunungan. Tanggapin ito hanggang sa mangyari ang buong kalooban mo sa buhay. Tayo po.